Okay, big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Habang nakasinakat ito ang aming panahon. Bata 90s, maluwag at ang meron pagalon. Mga pagtigilan hanggang ngayon mapisa. Kahit na kanino mo ba itatanong, ito ang aming panahon. Bata 90s, maluwag at ang meron pagalon. Mga pagtigilan hanggang ngayon mapisa. Kahit na kanino mo ba itatanong, ito ang aming panahon. Panahon ng matitigas ang sila po kung paano kumaripas. Ako si Tiyong Miwas, iwanan ng tsinelas. Kung di bono ako napasukin at kung di lasintalas. Genial na hihiwas. Stop. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po mga ka-bigman. Data ilaw. Pangbukas. Ito na oh. Yun. Info. Shout out. Shout out kay Sir Marlo Cloma from Libertad Antique. So, si Sir is Coast Guard. Unit niya is the M4 na two-tone. Then, si Sir Michael Castillo from Tayum Abra. John Wick Sunbite. Okay, the John Wick Sunbite. Ba't bumabagal to? Yung ano, ewan ko po. Noon ang bagal ng wifi, no? Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Please like, follow, share, and etc. No? Share nyo mga ka-airsoft yung ating live ngayon. No? Napakaganda, napakatindi ng ating item ngayon. No? Tama ba yung pinag-ganyan? Hindi ba dapat dito? Oh, sige, anyway. Okay, no? Okay, shoutout ko. Shoutout natin si Sir Marlo Cloma, no? Of Libertad. Ito yung kaibigan nating Coast Guard. Okay, Coast Guard siya, so naka-assign siya siyempre sa dagat, no? Siya yung naka-assign para tagapamayapa ng karagatan. Magbantay ng ating anong tawag dito? ng ating bansa, karagatan ng ating nasasakupan, no? Yan ng Pilipinas, okay? Ngayon, shoutout na rin kay Sir Michael Castillo of Abra. Okay, barangay Deet. Barangay Deet, Tayum Abra. Tama ba ito pagkakasulat nyo? Tama yan. Okay, no? Ang unit ng ating ka-airsoft na si Sir Michael to eh. Hindi naman Michael tong ganito. Michael Castillo is the John Wick Sunviper. Yan, okay? Then, ang unit ng ating si Sir Marlo Cloma na taga Antique, no? Isang Coast Guard ay yung M4A1 carbine na CQB. Okay? Sir Marlo, no? Nagbigay ako ng freebies na na vertical grip ito, parang handle siya hawakan, no? Okay, para alam mo na, para meron kang hawakan pag nilalaro mo siya, may handle din. Naglagay rin tayo ng freebies na laser. Okay? Laser pointer para yun. Freebies lang yan, no? Binigay natin yan na freebies sa ating ka-airsoft
Then, yung unit niya is equipped na rin with a EOTech na holographic scope. Holographic scope, kakaiba yan doon sa red dot, no? Yung red dot kasi mga sinauna yon, holographic scope is iba yung pinaka cursor niya doon sa gitna, hindi siya dot. Okay? Ano siya, bilog na cross. Pakita mo nga, Shane, para alam nila. Then merong day mode and night mode to. Okay? Ang pakita mo. Yun, no? Kita nyo, guys, ang laki, di ba? Ang laki ng crosshair sa ano. Then pakita mo yung day mode. Night mode yung color green. Yung day mode is ayun, no, yun. Day mode is the color red. Yan, yan. Okay. Pakita mo yung unit. Napakaganda ng unit niya. O, ayan. Binigyan natin siya ng free laser na laser beam, no? Yan, then, handle grip, vertical grip, okay? Yan, binigay natin yan na freebies sa bossing natin. O, yan, ang ganda. No, ang ganda ng setup, no? Si QB yan, hindi ganun kahaba. Sakto-sakto lang, napakadaling i-maneuver. Diba? Dali, oh. Kung sakasakali, nagagamitin ng ating bossing, napakadaling i-maneuver, no? Yan, okay. Tapos may isang may isang gusto akong paglilinaw, no? Sa mga gagamit ng M4, wag kayong humahawak sa magazine. Yan. Pag humahawak kayo kasi sa magazine, naaapektuhan yung pag-angat ng bala, yung pag-feed, no? Dahil kumakalog yan, syempre kumakalog, imbis na flawless yung bala na mai-feed doon sa taas, ang nangyayari, kumakalog. Ayan. Nagkakaroon ng clearance. No? Huwag rin kayong hahawak dito, no? Normal dapat, umahawak kayo dito. Yan na. Okay? Or ganyan. Yan. Yan. Pwede yan, no? Or ganito. Yan. Pero dito, wag, no? Lalo na sa mga newbie dyan, napapansin ko yung iba sa magazine umahawak. So, ang tendency, pag umahawak sila sa magazine, merong mga times na nagmi-misfeed. Ibig sabihin, pumuputok yung unit nang walang lumalabas na bala. Ibig sabihin, yung feed ng bala apektado. Kaya always, no, gawin natin ng tama. Kumbaga, doon ka humawak sa lugar na tama talaga para hindi ka maka-experience ng misfeeding, no, ng unit. Okay? Itong unit na itong ganda, full metal. Yan. The only downside na nakikita ko sa full metal is kailangan napakaingat ng user, 'di ba? Itong unit na to hindi mo pwedeng ilapag-lapag sa kung san-san kasi ang downside naman ng full metal, syempre, metal siya, yung paint niya malaki yung posibilidad na syempre magasgas, 'di ba? Na magkaroon ng scratches, na magkaroon ng chip off ibig sabihin natuklap, no, dun sa paint dahil full metal nga siya, coated siya, painted, di ba? Kasi sa mga metal natin, merong mga iba't ibang bagay. Merong coated, yun yung mga painted kung tawagin. Coated, painted. Meron naman powder coated, no? Pag sinabing powder coated siya, mas makapal ng konti yun dun sa paint, no? Coated siya ng powder na nilusaw ng oven, ng init. No? Mas makapal siya ng konti doon sa paint, mas matibay siya ng konti, pero still, there will come a time na magagasgas, matutuklap, or mababalatan siya. No? Yun ang downside talaga ng mga full metal. Kaya I do suggest, pag ikaw yung tao na mahilig ka sa full metal, always make sure to perform the following, okay? Huwag mong ilalapag basta-basta, lalo na sa mga rough surface, sa lamesa, sa kung san-san, di ba? Ilapag mo siya kung meron kang gun bag, ilapag mo siya dun sa ibabaw ng gun bag, no? Huwag mo siyang ilalapag sa silya, kasi pag nilapag mo sa silya, pwedeng maupuan. Then, pag naupuan or natabig, pwedeng malaglag. Pag nalaglag, talaga naman, no, 100%, pag yung unit nyo nalaglag, kung ano yung part na tumama, talagang mababalatan. Talagang
magkakagasgas, syempre, then possible na mag-chip yung paint or magasgas yung paint. Lalabas na yung alloy part niya, di ba? Yan. Napakaganda nitong unit na to. Kung mapapansin nyo, two-tone siya, di ba? Black and tan combination. Napakaganda. Favorite ko rito sa mga ganitong setup, kung let's say two-tone, tan siya, mas lalamangan ko yung black sa pamamagitan ng mga accessories na ikakabit. Yan, gano'n, di ba? Okay, mamaya makikita niyo yung FPS nito. Then, papasabayan pa rin natin yung ating ka-airsoft no, ng pang-upgrade niya dito. No? Kasi si Sir is malayo. So, para hindi na siya mamroblema, di ba? Bigyan mo ako ng mamaya ng spring niya, ha? Sabayan mo to ng spring. Okay, sir, 3 na yung previous mo sa akin, ha? Laser beam na, laser beam na, anong tawag dito? Na scope, no? Shane, alam mo bang mali yung pagkakamount mo? Ng scope? Ang, dapat dito to. Laser? Oo, ng laser. Kasi parang istorbo rito yan, eh. Tapos, i-align mo na rin siya, ha? I-zero mo, i-align mo dito. O, para hindi na mahirapan yung ka-airsoft natin. Kumbaga, synchronize silang 3. Kasi pag, ano ba si Sir? Kanan, kaliwete? O siguro siya na lang mag-mount. Siya na lang kung saan niya gusto, no? Kasi kung nasa kanan, tingnan mo, tumatama. Di ba? Kung ano ka, nasa kanan ka, ilagay mo yung laser sa kaliwa. Pero kung kaliwete ka, kasi, yan, ganyan yan, malamang, di ba? Kung kaliwete siya, yung scope yung laser nandito sa side na to. Ayan, o. Yun, di ba? Nandito. Pero ako, since kanan ako, kaya dapat yung laser ko nandito sa kaliwa. Yan, okay. Yan, okay. Ito yung unit mo, boss, ha? Bibigyan pa kita ng upgrade spring mo para pag gusto mo na siyang palakasin, then binigyan kita ng vertical grip plus the laser. Okay. Wala na kayo masasabi. Dito lang yan, no? Okay. Okay. Bahagyan nating iwewe, no? Yung ating pag-unbox, okay? Sasagot muna tayo ngayon ng mga frequently asked question. Napaka-importante nitong kailangan natin sagutin kasi yung frequently asked question, ito yung magdedetermina, no? Kung ikaw pwede ka ba, qualified ka ba, or capable ka ba of handling an airsoft. Okay. Kaya dapat talaga malaman niyo to. Okay. During the gun ban, sabi, tinatanong, no, si Sir Erwin Sebastian of Pampanga. During the gun ban this August 2023, mahigpit ba at ipagbabawal ba ang airsoft? Yan, okay. Yan, ha. Yan yung tanong na masarap sagutin. Yan yung tanong na dapat nyong malaman. Okay? Actually, during every gun ban, ever since na gun ban, bawal ilabas ang real steel. Siyempre, ang tunay na barel, di ba? Bawal yan. Kaya nga, during the gun ban, mahigpit, di ba? Hindi ka pwede basta-basta magbitbit ng mga real steel, ng mga ganon, unless meron kang exemption na tinatawag. Meron kang COMELEC gun ban exemption, no? Na i-issue sa'yo ng COMELEC. O, yan. Unless, ganon. Pero sa atin, sa mga replica, ay isa rin pinagbabawal ang replica, no? During the gun ban kasi pwedeng gawin siyang pantakot. Hindi ko naman sinasabing ikaw ang gagawa nun. Meron tayong mga kababayan na in bad faith, no? In bad faith, kumbaga, talagang intention nila yung manakot, manggulo, manuto, manakit, di ba? Intention nila. Kaya, sinasama sa COMELEC gun ban rules. Yon, okay?
Siyempre, ako naman, ang stand ko rito, ganito yan. Yung normal days is walang pinagkaiba sa gun ban. Huwag niyong ikatakot yung gun ban, okay? Yung normal days, normal na araw, walang gun ban. Para sa akin, parehas lang yan during the gun ban period. Okay? Ganito yan. Normal days, walang gun ban. January, February, March, April, May, June, July, up to December, walang gun ban. Itong unit na to, hindi mo to pwedeng ilantad or ilabas or ipagyabang. Hindi ka pwedeng maglakad sa kalsada ng bit-bit mo tong unit na to. Airsoft to, toys and gadgets ang category nito. Pero hindi mo siya pwedeng ipagyabang or nandun ka sa kanto, nasa kalsada ka, kinakalikot mo siya. Hindi ka pwedeng nandun ka sa kanto, nandun ka sa kalsada, nasa public area ka, nagpa-firing ka. Hindi pwede yon. Diba? Normal days yon. Mas lalong hindi pwede during the gun ban. Okay? Hindi pwede na ilabas mo to during gun ban. Hindi rin pwede pag normal days. Di ba? Ngayon, yung baril mo, kahit may LTAP ka, kahit meron kang PTC, permit to carry, okay, may LTAP ka, may PTC ka, kahit kumpleto ka ng ganyang kakapal na papeles sa baril mo, hindi mo pa rin pwedeng ilantad sa kalsada yan. Di ba? Yun lang, no? Yung LTAP, yung PTC, it doesn't give you, no? Hindi ka nang binibigyan ng karapatan para ipagyabang ang baril mo sa kalsada, no? Nabitbitin yung baril mo nang nakalantad sa kalsada. Okay? Hindi ka binibigyan ng karapatan ng LTAP mo. Hindi ka binibigyan ng, kumbaga yung LTAP mo and PCC doesn't give you the privilege ng pribilehiyo para manutok ka ng kapwa mo sa kalsada. Okay? Tunay yan. Ganun yan, ha? Ngayon, normal days, kay gun ban, hindi mo pwedeng ilabas to in public. Kaya anong pinagkaiba ng normal days at gun ban? Para sa akin, parehas lang yan. Normal days and gun ban, kailangan, bit-bit mo yung disiplina, bit-bit mo yung isip mo, bit-bit mo yung bayag mo. Okay? Hindi ka pwede magyayabang, no? Kasi yung iba, sa totoo lang, ang purpose ng pag-airsoft nila, pangyabang, pangsakit. Di ba? Hindi ganun ang airsoft eh. Kung ganun ka rin lang sa airsoft mo, check mo to. Kung ganun ka rin lang sa airsoft mo, huwag ka na mag-airsoft. Di ba? Kasi bakit? Kaming mga matitinong airsoft player, ilalagay mo kami sa kapahamakan. Di ba? Imbis na yung airsoft, hindi i-require ng mga papers, documentation. Baka dumating yung panahon na yung airsoft i-require na ng papers, ng documentation dahil sa mga tulad na nyo na airsoft player na walang disiplina. Di ba? Ganun pa man, kung ito magkakaroon ng permit, ng registration, or any documents, hindi mo pa rin to pwedeng ilantad sa kalsada. Hindi mo pa rin to pwedeng ilabas. Di ba? Kailangan, kaakibat ng pagmamay-ari mo ng replica or ng real steel or ng live ammunition, live firearm, kaakibat niyan is yung matinding responsibilidad, no? Hindi mo pwedeng ipagyayabang to. Okay? Babiyahe ka, nakamotor ka.
Oh, diba? Lagi ko sinasabi yan, babiyahe ka, nakamotor ka. Ita-transport mo ba to na nakasukbit sa'yo or nasa backpack mo? Hindi. Diba? Make sure na kung babiyahe ka, ito nasa mismong gun bag. Okay? Before putting it on your GB box, before putting it on your backpack, before putting it on your motor compartment, make sure na nasa loob siya ng bag niya. Okay? Dadali mo sa sasakyan. Before putting it on the compartment or any part of your car, make sure naka-gun bag. Yan ang sinasabi ko. Kasi ang daming tao, ang daming ka-airsoft na biglang naglutangan, wala namang airsoft, wala namang pambili, wala namang kakayahan, pero ngak-ngak yung bibig. Yan ang masamang ugali ng Pilipino na dapat maalis. Yung nauuna yung bibig kesa yung utak. Di ba? Nauuna yung bibig kesa yung utak. Sa matagal ng mga nakakakilala sa akin, as a vlogger, alam nyo na kung paano yung disiplina na ina-apply ko at itinatawid ko sa mga ka-airsoft. Hindi tayo nagkukulang dyan. Okay? Ngayon, mayroong mga sabi, kahit daw nasa bag, papabuksan pa rin daw ng pulis. Ano ngayon? Pinapabukas ng pulis. Lalaban ka ba? Magmamatigas ka ba? Di ba? O, sige, nasa checkpoint ka, pinapabuksan ng pulis. Anong pinapayo ko sa inyo? Lalaban ka ba? Sasabihin mo ba? Hindi pwede. Magagaganong ka ba? Magkikreate ka ba ng commotion? Magkikreate ka ba ng skandalo? Sinabi ko ba na ilaban nyo yung karapatan nyo? Hindi ko sinabi yon. Ang sabi ko, dapat alam mo yung karapatan mo. Alam mo kung kailan ka dapat humindi. Alam mo kung kailan ka dapat maging submissive. Di ba? Ang utak mo, ikaw na nambabas sa amin, ang utak mo sarado, ang utak mo abnoy, ang utak mo bugok. Para kang itlog na ang baho-baho, di ba? Na pag pinabayaan namin, mahahawa yung ibang ka-airsoft, babaho din ang utak. Okay? Ang sinabi ko, dapat alam mo yung karapatan mo, pero hindi ko sinabi na magmatigas ka. Okay, nasa checkpoint ka, nakabag yung unit mo. Sinabi ng pulis, pakibukas nga yan. Magyayabang ka ba? Sinabi na nga niya pakibukas. Oh. Di ba? Sinusubukan ka nun. Kung ikaw, magmamatigas ka or magiging submissive ka. Kasi, karamihan sa Pilipino, yung mga taong, yung mga taong wala naman talagang pambili, na napadaan lang dito sa vlog namin, karamihan, sila yung ngak-ngak, masyadong ngak-ngak, ang daming sinasabi. Wala namang pambili. Pero pansawsaw meron, no? Kaya alam mo, minsan mas masaya pa ako pag walang mga data yung mga taong yan, eh. No? Hindi tayo sanang mamaliit. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Hindi tayo sanay mambola, no? Hindi kita bobolahin, susuyuin ka, bili ka ng airsoft, bagay sa iyo yan. Walang huli yan. Hindi ko sasabihin yun. Di ba? Wala akong sinabi na pag nakabag yung unit, magmatapang ka na, manlaban ka. Wala akong sinabing ganun. Ang sinasabi ko, dapat alam mo yung karapatan mo. Okay? Pwede kang tumanggi. Ayaw mo pabuksan yung bag mo? Pwede kang tumanggi. May kalalagyan ka. Oh, may kalalagyan ka. Pero, kung ikaw, malinis kang tao, bukas ang utak mo, hindi ka abnoy, hindi ka bugo. Bukas ang utak mo, nasa checkpoint ka, nakabag yung unit mo. Sinabi sa'yo ng polis, pwede bang pakibukas yan? Oh, anong gagawin mo? Buksan mo. Maging submissive ka. Ipakita mo. Diba? Hindi yung magyayabang ka pa na, bawal yan. Diba? Hindi ganon. Wala tayong sinasabing ganon. Marami lang talaga,
ng mga ka-airsoft na bugok, walang utak, walang isip, sarado isip. Kaya yan yung mga taong hindi dapat magkaroon ng airsoft. Diba? Sa atin, lagi natin sinasabi, nasa checkpoint ka, gustong tignan yung unit mo, buksan mo, ipakita mo. Pagkakita dyan ng pulis na airsoft at ikaw napakagalang mo, naging submissive ka, mahusay ka makipag-usap, papakawalan ka. O sige na, mag-ingat ka na lang. Yan. Ako, in the history of airsoft, ilang gun ban na ang lumipas, ilang checkpoint na ang dinaanan ko, ang dami ko laging dalang airsoft, ang dami kong dala-dala, rifle, pistol. Never naman ako na-hold sa checkpoint. Kasi bakit? Unang-una, I submit myself. No? Na i-check nyo, sir, ganon. Airsoft po yung dala ko, toys po yan. Sinasubmit mo yung sarili mo. Wala kang paglaban, walang diskusyon, walang kayabangan, no? Siyempre, nasa pwesto yan, otoridad yan, di ba? Maging diplomasya ka, di ba? Nasa checkpoint ka, sinita, pwede bang pabuksan yan? Ano lang po ito, random inspection check. Sige sir. Oh, siya nga pala sir, good morning muna. Ito po, check nyo po yung laman. Oh, kung nakabag ka, ito po, check nyo po. Buksan mo yung bag, check nyo po. Oh, tinanong, ano to? Airsoft po ito, sir. Galing ako sa game site, naglaro ako. O kaya, airsoft po ito, sir. Papunta po ako sa game site. O kaya, airsoft po ito, sir. Pupunta ako sa mga kamag-anak ko, maglalaro po kami kasi piyesta dun sa baryo namin, piyesta dun sa probinsya namin, piyesta dun sa lugar namin. Naka-gun bag, then, nakalagay sa GB box mo kung nakamotor ka, or sa backpack mo kung nakamotor ka, or dun sa compartment ng sasakyan mo kung nakasasakyan ka. Hindi mo hawak. Wala sa katawan mo. Okay? Maraming senaryo kasi na mini-mix and match ng mga taong bugok, ng mga taong bobo. No? Na kaya ako tinutuldukan kasi baka mahawa yung mga taong may malinis na intensyon. May malinis na puso, ang gusto lang maglaro. Kaya tinutuldukan ko. Sinasabi ko na kagad na ikaw na bugok ka, na wala ka namang alam, wala kang pambili, wala kang airsoft, ikaw yung napaka-ngak-ngak ng ngak-ngak ng ngak-ngak. Yan. Okay. Magiging mahigpit ba sa gun ban? Ilang gun ban na po ang lumipas. Mahigpit talaga. At during normal days, kahit walang gun ban, mahigpit pa rin. Okay? Yan. Hindi porket gun ban matatakot kayo. Normal days nga dapat responsable ka. During the gun ban, responsable ka pa rin. Hindi mo pwedeng alisin sa katawan mo yung pagiging responsable dahil normal days. Okay, normal days na, pwede na akong magyabang. Pwede na ako sa kalsada, pak. Hindi pwede yun. Diba? Lalong hindi pwede pag gun ban. Yun, no? Ano lang tayo, no? Kasi naiinis ako no? Doon sa mga taong wala naman talagang pambili, no? Sila yung mga taong nangangarap lang, napadaan lang, di ba? May mga taong ganun ang kakapal pa ng mukha niyan. Napadaan lang dito sa page namin, hindi naman talaga natin avid fan, avid follower. Big man, baka naman meron kang airsoft dyan, pahingi. Kapal ng mukha mo. Close ba tayo? Di ba? Yung mga ka-close ko hindi humihirit ng ganyan Ikaw pa na napadaan lang. Kaya hindi ako namimigay ng airsoft. Isang dahilan yan, no? Ang dami kong airsoft dito, sa totoo lang. Ang dami kong pwedeng ipamigay yung mga pinaggabitan ko. Kaya lang hindi ko pwedeng ipamigay kasi bakit? Hindi kita kilala. Diba? Baka bandang huli, mali ako na mapagbigyan, ako pa yung naging daan para mapahamak ka. Gets mo? Ang dami kong pwede ipamigay dito. Sa totoo lang, dami kong rifle
Ang dami kong rifle, pakita ko sa inyo ha, baka akala nyo, niyayabangan ko kayo. Oh. Pakita natin. Ang dami kong pwede ipamigay oh. 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 Yan yung mga ginamit ko dati. Oh. Ang dami ko oh. Na naka-display. Rifle ko yan ng mga second hand. Oh. Ang dami ko pwede ipamigay. Di ba? Ang dami rin humihingi, pero hindi ko pwede ipamigay. Yan po, dami oh. Tingnan nyo. Oh. Oh, di ba? Yes nyo, kita nyo? Oh. Yan. Pero hindi natin pwede ipamigay kasi, unang-una, bibigyan mo yung taong humihirit napadaan lang sa page yun. Di ba? Baka mapahamak pa yung tao, di ba? Oh, yun ang dahilan. Kaya payo lang rin dun sa iba, no? Huwag tayong mga feeling close, no? Hindi tayo magkaibigan, boss, no? Bossin kita. Pero hindi tayo ganun ka-close para ngayon lang tayo nagkita Di ba? Oh, ikaw ba? Oh, ganito na lang. Meron lumapit sa'yo, boss, pengin t-shirt. Oh, hingi, di ba? Nagtitinda ka ng t-shirt or nagtitinda ka ng rubber shoes. May lumapit sa'yo, boss, pengin sapatos. Bigla ka bang mamimigay? Hindi, di ba? Baka murahin mo pa Di ba? Sino ka ba? Oh, di ba? Baka ganun di ba? Mumurahin mo pa Ngayon, ganun din sa airsoft, hindi nga kita kilala Malay ko ba kung anong klaseng tao ka? Malay ko ba kung hold-upper ka? Malay ko ba kung saan mo gagamitin? Di ba? Baka pag binigyan kita, mabalitaan ko na lang, nasa presinto ka, nakakulong ka kasi, di ba? Napadaan ka lang Hindi mo pa nga alam yung mga tamang disiplina pagdating sa airsoft, di ba? Ayun, humaba yung tanong, yung sagot ko, no? Grabe, no? Maatake na naman yung stabber. May nag-PS. Oh. Sige, patingin. Pabasa mo dito. Yung kay yan. Ayan. Ay, talagang picture niya sinisend mo pa. Sino yan? Si Sir Harley De Jesus yung nag-PM sa atin. Sabi niya, Big man, magandang tanghali. Ikaw to? Tapos nag-send siya picture. Picture po namin yan. Bakit po? May gumagamit ng proof of transaction nyo. Tapos, sinend niya to. Lahat ng sinend sa kanya. Pakita ko? Pakita mo. Sabi niya, oo sir, baka kayo masira niyan sabi. Hindi kami masisira, bossing, no? Kasi kung talagang kami yan, kilalang kilala kami, nakalantad kami, no? Yan, ako yan, okay? Ako yan, ginagamit ng mga scammer yung mga proof of transaction ko. Ngayon, hindi kami masisira kasi ang masisira lang dyan yung mga taong hindi mapagmatsyag. Di ba? Kami, legit po kami. No, legit kami. Ang flag carrier namin is Big Man Hobby Shop, Good Vibes Airsoft Shop, all about airsoft toys, love recoil, tactical toys. No? Yan ang mga flagship carrier namin. And meron kami mga secondary flagship. Okay? Big Boys, Recoil, Jazz, The Big Man, Airsoft Underground, Blowback Airsoft Gaming. Yan yung mga secondary namin, okay? Kaya huwag kayong mag-alala, maging maingat lang po kayo kasi sinasamantala ng mga taong manloloko, ng mga scammer, yung mga taong hindi mapagsiyasat, no? Kaya mag-ingat kayo doon sa mga yon. Ano sabi niyan? Penge, shoutout. Buka ngayon, magkumpare na tayo, don't worry ako. Mangingi, pero sooner or later, kusa, dinelete. Kusa ka na mamimigay. Sino? Sabi nung dinelete niya yung comment niya Ano sino yung kinoment?
Cellphone. Penging shout out. Sabi niya, oo. Mukhang ngayon, magkampali na tayo. Don't worry, di ako nangihingi. Pero sooner or later, kusa kang magbibigay. Oh, bakit? Eastern Woods, RBC. Tignan mo nga, stock na yan. Ano pa? Eastern Woods. Eastern Woods, RBC. Stock mo nga yan. Hindi ko gusto yung tabas. Eh. Boss, interested ako. Ano kaya medyo mura na airsoft na made in Taiwan? Good choice, no? Kung Taiwan ang bet mo, good choice yan. Hindi ka mapapasubo, no? Pero don't... Ito? Oh, ano yan? Ano ba't sinasabi niyang mag-compare na kami? Sino ba siya? Hindi ko magiging compare to. Pag wala namang matinong profile picture at saka legit no, na mukha, hindi ko magiging compare to. Ha? Oo. Hindi natin magiging compare yan. Ang ina-accept lang natin, yung hindi nagtatago dun sa mga avatar na picture, di ba? Yun lang. Pero kung mga ganyan, yung nagtatago sa mga animated picture, never. Kasi, syempre, mahirap tayo ma-involve sa mga taong nagtatago, no? Sa mga kandilang picture, di ba? Sa mga ganon. Doon lang tayo talaga sa mga legit na tao na profile picture lang talaga, no? Huwag pong feeling, no? Huwag tayong feeling close. Hindi po tayo close, mga ka-airsoft, no? Meron mga taong pili na naging ka-close namin dahil sa pagsuporta nila sa amin. Ngayon, huwag niyong gayahin yun, no? Napadaan lang kayo. Ngayon nga lang kita nakita, bandang huli, kumpare na tayo. Kay claim mo, magkumpare na tayo. Hindi ako pwede makipag-close sa'yo na kumpare kasi baka bandang huli, hindi ko alam, hindi ko sinasabi scammer ka ha, pero baka bandang huli, nakikipag-close ako sa'yo, bandang huli, scammer ka pala, akala ng mga tao, close tayo, akala nila related ka sa akin. Sorry, no? Pero, yon, nagiging maingat lang kami. Tulad ngayon, may mga gumagamit na mga profile picture natin, ginagamit nila as proof of transaction daw nila. Ayan. Actually, scammer nanonood sa atin ngayon eh. Di ba? Yung scammer nakikipag-feeling close din sa atin. Kaya, ingat mga ka-airsoft ha. Tandaan nyo, never mag-aalok or mag-PPM sa inyo ang lahat ng staff, lahat ng tao or ako, no? Para mag-alok ng unit. Never namin gagawin yon. Ang pinaka maganda niyan, ikaw ang mag-PM sa mga page namin, doon makakakuha ka ng matinong reply. Okay? Pero never kami mag-aalok sa iyo. No? Ingat lang, may mga na-scam na, may mga naloko na. Malungkot ako para sa inyo, kaya lang wala akong magagawa, mga bossing. Boss, please send your complete address, baka mapunta ako dyan. Bakit? Anong pong sadya nyo, Sir Nonato, no? We don't send right away our complete address, okay? Although, nawe-waste naman kami, pero hindi pwede yung baka makapunta ko dyan, no? By appointment po tayo, hindi kami tumatanggap ng biglaang punta, okay? Kailangan magpapa-appointment ka, kasi katulad nito, halimbawa, nagla-live ako, biglang may dumating, di ba, istorbo na maituturing, di ba? O kaya, meron akong client ngayon, may biglang dumating, di ba, kawawa naman tong client ko, mamamadali ko, dahil may ibang dumating, di ba? One at a time tayo, ayaw natin yung parang style ng iba. Yung sa ibang shop, okay lang. Kasi wala silang pakialam. Benta rito, benta ron. Walang paliwanag, walang tutorial, walang demo. Pero sa atin, one-on-one, hands-on. Bawat customer, we will spend time, no, para to guide him. Okay? Shoutout mo muna lahat. Ang dami. Okay. Okay lang. Medyo interested lang. Pag medyo interested, boss, wag muna. Huwag ka munang bibili pag medyo interested ka. Kailangan, bibili ka ng airsoft kung talagang gusto mo na. No? Ganito,
magpapakasal ka, huwag mong sasabihin dun sa papakasalan mo na medyo interesado ako sa'yo. Huwag! Pag sinabi mo yun dun sa papakasalan mo, mumurahin ka, umalis ka rito. Di ba? Gaganunin ka. Baka sampaling ka pa. Di ba? Huwag mong sasabihin dun sa tao na medyo interesado ako sa'yo, pakasal na tayo. Huwag ganon. Magpakasal ka kung talagang mahal mo siya. Ngayon, mag-airsoft ka. Medyo interesado ako sa airsoft eh. Huwag ganon. Bibili ka kung talagang gusto mong mag-airsoft. Kung talagang interesado ka. Huwag yung medyo interesado. Pangit yun. Okay, pa-shoutout, Katsken Aguas de Jesus. Boss, pa-shoutout po. Gaya kung nag-iipon para magkaroon ng sariling unit. 2 thumbs up para sa'yo, boss. Pag dumating yung time na yon, magsabi ka lang sa akin na ikaw yung nag-iipon ng ganon-ganon, bigyan kitang freebies. Tulad ng ating kaibigan na Coast Guard, no? Binigyan natin ng vertical grip, ng laser, at saka ng upgrade spring. Freebies. Okay? Okay. Sana sabihin ng price. Sabi ni Nino Manansala. Wala pala kasi yung ano natin. Sorry. Masalamat ka. Tama ka dyan, Boss Bigman. Ingat po, sabi. Okay, no? Sir, Nino Manansala, mag-PM po kayo kung interested po kayo. Big man, ako nagpa-picture sa'yo, di mo naman po sa FB mo, salamat. Ay, sino ba to? Tosong San Luis, sir, saan ka? Baka lang hindi pa napopost. Kasi, mga kayo, so pasensya na kayo, no? Ang haba ng backlog namin, no? Meron pa tayong 400 picture na hindi pa napopost. Yung mga client, ang backlog namin 1 buwan. Yung mga client na yon, yung client kahapon, ngayon, maipopost pa yan for next month. Bakit? Every other day, nagpo-post lang tayo ng 15 pictures. Okay? 15 clients lang every other day ang pinapost natin. Hindi natin pwedeng i-post yung 400 or yung 600 client in just a day. Pag pinost natin yun, mapaplood tayo. Pasensya na kayo, no? Dahil inuulan po, no? Dahil sa dagsa ng ating mga ka-airsoft na tumatangkilik at nagtitiwala sa atin, hindi po kayang i-post lahat ng client, lahat ng live everyday. Pasensya na, no? Meron ka bang, kasi ginagamit yung akin no? Gusto ko maipakita sa kanila yung ilan na. Pasensya na kung hindi pa na-post. Darating rin po yung araw na maipopost po yun. Humihingi ako ng pasensya kung dito kay Sir, Mandaluyong, Tosong, San Luis. No, pasensya na, boss, pero abang-abang lang po. Kahit gustuin ko man na maipost ASAP, hindi talaga maipopost kasi every other day 15 pictures lang talaga yung pwedeng i-post. Yung ginamit na Gcash na clearing. Tawagan mo. Sige, tawagan mo, kausapin ko. Sino yun yung scammer? No. Nag-ring. Shoutout mo muna lahat. Wait lang po. Hello po, good morning. Ay, sorry pala, afternoon na. Kayo po yung nagbebenta ng airsoft? Ha? Airsoft po? Ay, hindi po. Ng barel? Wala po. Wala po. Ay, ganun. Kasi madam, itong GCash na number na binigay na to, na tinawagan namin, nagbebenta po kasi ng airsoft. Gusto namin sana mag-inquire. Bibili po? Wala naman. Anong pangalan? Anong pangalan niya sa GCash? Lang yung initial lang kasi yung mga ng Gcash nila. Initial lang po kasi. Kaya gusto namin, sana bibili kami ng airsoft. Kasi binigay lang rin po sa amin yung number nyo. Parang sa inyo, nagbayad yata siya sa inyo.
Wala po kaming gano'n na ano. Ganun po. Sa makatuwid po, ito pong number nyo, ginagamit po sa scam. Ay, ka lang ha. Opo, pakisigurado nyo, madam, baka may anak kayo na nanloloko or what, di ba? Trace niya, sino yung kausap niyo? Ano ba nakita yung ano, Master? Apo, ganito po, no? Ito pong number na ninyo, dito raw po nagpasok ng pera yung bumibili ng barel. Wala po kung ano, saan, wala naman pagkano ang pinasok na pera. 2.5. 2,500 po, madam. Ha? 2,500. Kailan po? Kailan daw? Opo. Kasi madam, baka mapahamak kayo. Kaya nga hindi ko alam to. Ganito ha, i-trace natin, madam, ipapaliwanag ko sa inyo ha. Itong number na to, number mo to, tama? Opo, number ko po. Opo, number nyo po ito. Ngayon po, itong number po na to, ginagamit nyo as GCash nyo po, di ba? Opo, Gcash po. Opo. Ngayon po, ito pong number na to, may nag-send po rito ng amount na 2.5, pangalan. Opo. Ginagamit po itong number nyo bilang taga-receive ng payment. Tingnan ko po sa history ha, kung may tanggap ng 2,000. 2.5 po. Tingnan ko mamaya. Opo, 2.5 po. Opo. No, ganito, madam, actually, hindi kita kilala. Hindi ko rin alam kung baka may ibang gumagamit ng cellphone mo or what, no? Pero kasi may screenshot Ngayon, Bigman Hobby Shop po ito. Bigman Hobby Shop, opo. Ngayon po kami po legit na seller po ng barel. Okay? Ngayon po, kayo lang po bang humahawak ng cellphone niyo, madam? Opo, ako lang. Ang initial nung anong pangalan? Anong pangalan niyo po? Pwede po bang initial lang, madam? Yung first name lang. Aileen, Oh, yun. Siya nga. Patay. Anong apelyido po? Madam, initial lang. Apelyido. Ay, hindi ko na may didiscuss ang ito. Baka gamitin niyo naman itong ano. Hindi, yun nga madam. Ako nga ito na ini-inform kita na ginagamit, ha? Ginagamit. Tinisip ko muna kung anong ano yan. Kung kailan may dumating na. Sige, madam, i-check mo muna. Oo, pero ang first letter ng apelyido, P. Tama, madam? Tinisip ko muna ha. Hindi, madam, please confirm lang. P ba yung apelyido mo? P? Oh, nako. Madam, ingat ka. Tanong mo pa kung kilala niya to. Sandali, sino yan? Yung to. Sino ba yan? Kilala nyo ba tong Harley Hindi. Ito. Jobal Jomes, madam. Jobal. Kilala mo nga si Jobal? Jones? Wala po. Hindi ko kilala yan. Okay. Yung ba ano? Kasi madam, sangkot kayo rito sa convo. Jobal Jones. Hindi ko alam how do you pronounce this, no? Pero itong tao na to, itong Jobal, is ginagamit yung mga picture namin, yung for the proof of transaction. Ginagamit niya para makapanloko, makapanghingi. Oo, madam. Para ma-check ko rin. Yes, madam, kasi right now, sa totoo lang, we are on way to NBI or CIDG. Para ipapaalam namin to, para madampot to kung sino man yung gumagamit ng Jobal na yan. Kumbaga, mahihingi na kami ng tulong kasi meron na tayong cybercrime na pwede mga lapitan, no? Yung number mo, Madam Aileen P,
ayaw mo naman i-disclose, okay lang, karapatan mo yan. Ginagamit nung Joval. Hindi rin namin alam kung sino tong Joval na to, kung real name niya yon. Baka hindi niya real name, ginagamit para ipang-scam, no? Ang ginagamit yung number mo at saka yung mga picture namin. Siguro hindi naman tanga yung Jobal para ipabagsak niya diyan sa number mo yung madam, yung amount, 'di ba, na 2.5. Ibig sabihin, pinapabagsak niya. The mere fact na nagkaroon ng screenshot yung client na nakapag-send siya, ibig sabihin bumagsak diyan sa number mo. Papunta kasi kami ng CIDG at saka or ng NBI kung sino makakatulong sa amin. As much as I want, ayaw namin sana na ganyan, na may madampot, na ganyan. Pero, syempre, madam, gagawa lang rin kami ng action, di ba? Sige po, pumunta po kayo. Pero yun nga po, ako, ahead of that, in-inform ko po kayo, madam, na nagagamit po sa kalokohan yung number na ito na tinawagan namin. Hindi po po, sige po, gumawa Opo. para mawala din yung ko ng tao. Sige, madam. Para malinis din yung pangalan nyo, madam, di ba? Kasi siguro malamang naman hindi ikaw, kaya nga ang hinala ko, baka meron kang Ano po yung pili ng Jubal? J-O-B-L-E o ganun ka? JHO, madam, B-A-L, V-A-L. JHO, tama ba, Shane? Joval, J-O-V-A-L. Jones. Joval Jones, madam eh. J-O-V-A-L, Jones. Joval Jones, parang ganon. Jubal. Ibig sabihin, siguraduhin mo lang, madam, na ikaw lang ang humahawak ng cellphone, ng number, ganon. Ikaw lang makakapag cash in, cash out dun sa number mo kasi baka, 'di ba? Baka hindi mo alam, may iba palang gumagamit, madam, sa'yo babagsak ang sisi, parang ganon. Sige po. Po kayo po tayo gustong pumunta para maayos din yung makikipag-cooperate po ako. Sige, madam, makipag-cooperate po kayo, ha? Sige po. Sige po, opo. Sa bagay, registered to number na to, di ba? Oo. Registered. Sige, madam. Tatawag po kami ulit, madam, ha? Sige po. July 10. Okay. Kailan nag-send ng pera? July 10. Madam, July 10 nag-send, ha, ng pera? 12:07 p.m. 7 p.m. 12:07 p.m. 12:07 p.m. Ibig sabihin, tanghali ng July 10, no? Check nyo rin, madam. Baka merong ibang gumagamit ng cellphone nyo. Mahirap na. Ikaw, baka sa'yo bumagsak ang sisi. Madam Eileen P. Okay po? Sige po. Salamat po. Magandang araw. Merong bumubulong sa tabi niya eh. Lalaki. Merong bumubulong sa tabi niya. Ang tagal ng live. Grabe. Mga ka-airsoft, pasensya na kayo, no? Kasi merong gumagamit, may scammer, no? Ginagamit yung makipag-usap ka dyan, tanong mo, wala siyang pagkakakilanlan. Nag-send siya ng 2.5 na... Hindi siya nag-send. Bali, kinausap niya lang, in-entertain niya, nag-send daw ng mga proof na gano'n. Bakit meron siyang nailabas Send sa kanyang proof. Proof na may nag-send sa scammer. May naloko na yung scammer. Yung isa ang kausap ko kahapon. Puro nag-send lagi, daw. 2.5. Nag-send daw. Sino yung yung kausap niya? Yung Jobal. Hindi. Bali yung Jobal, biktima din to. Baka na-scam dito kasi itong convo nila, ito yung mismong zero. Tigas niyan si Hero na yan, no? Pucha. Diyos na bahala sa'yo, no? Papagapangin ka ng Diyos. Alam mo, kung ikaw may takot ka sa Panginoon, hindi ka gagawa ng mali. Kung sino ka man, zeroairsoft.ph na nang i-scam, Panginoon na ang bahala sa'yo. Nako, matakot ka sa ganti ng Panginoon na ibibigay sa'yo.
Baka pagapangin ka, baka magkaroon ka ng ano rito, ng cancer, no? Baka lagyan ka ng bukol sa singit mo. Baka pamilya mo madamay pa, wag naman sana. Okay? Sino ka man, no? zeroairsoft.ph, mag-ingat po kayo. Pang ilang beses na may nagreklamo sa amin, no? Nanonood ka ngayon, hinayupak ka. Sana anuhin ka ng Panginoon, no? Panginoon na bahala sa'yo. Kami walang mawawala sa amin dahil hindi kami nanloloko eh. Hindi kami apektado ng ginagawa mo kasi yung mga ka-airsoft matatalino. Meron kang maloloko. Animal ka. No? Bahala ng Panginoon sa'yo. 1520. Bigay mo muna. Okay, let's review and unbox, okay? Kita mo, ang big man, hindi tayo nilalangaw, hindi tayo nauubusan ng kliyente. Bakit? Kasi gumawa ka lang ng tama, gumawa ka lang ng mabuti, gumawa ka lang ng dapat sa kapwa mo. Oh, wag kang mangloloko ng ganyan. Maging tapat ka sa kapwa mo. Nakakahiya ka, animal ka. No? Ngayon, yung kahapon na nag-PM, saang number siya nag-send ng 2.5? Alamin mo yan. Hindi niya pa. Oo, grabe. Ipatrace natin yan. CIDG, NBI. Paano natin yan? No? Ilapit natin yan. Okay, guys. This is the John Wick Sun Viper. What good and special about this unit? Lapit. Hindi ko na ano yung mga comment ha, Shane. Pakibasa mo na lang ha. Okay, what good and special about the Sun Viper? Fully licensed, no? By the Army Armament. Ano ba to? 1:1 replica ng tunay. Okay? Relax daw, sabi ni Sir Victor Michael, nanginginig na boses. Hindi, normal na boses kayo, hindi nanginginig yan. Talagang ganyan ang boses, kaya nga big man eh. Diba? Okay, this is the Sun Viper. What good and special about this unit? Limited edition, naka-compensator, naka-fixed barrel, no? Naka-fixed barrel, full metal, equipped na rin with a holographic scope. Kasama na yan. Kasama na sa freebies yan. Plus the laser. Oh, yeah. Okay? Yan. Equipped na yan. Napakaganda. Siyempre, kaya nga tinawag na Sun Viper, more on parang sand siya, yung color, no? So, powered by a high kappa magazine. Pakita ko. Powered by a high kappa magazine, 27 rounds, maximum rounds na pwede mong ilagay. Pero may recommended lang. Bakit hindi natin siya pinupuno? Kasi may recommended lang na number of BBs na pwede mong ilagay para yung spring mo hindi masira. Okay? Silicone, reloader, gas. 14 kg dito eh. Asan 12? 12 lang. Okay guys, no? Reloader, Lucas. Okay guys, palagi natin sinasabi, sa mga pistol, huwag gagamit ng 14 kg. Palagi, 12 kg lang. One gas canister is good for 30 to 35 full rounds of magazine. Okay? Tandaan nyo lang yan, no? Huwag gagamit ng 12, huwag gagamit ng reused BBs. Always, kung kaya ng budget, always go for the Taiwan BBs, not the China BBs. Okay? Kasi si China BBs, hindi siya ganun ka-perfect, no? Minsan, oblong, minsan bengkong. Pag oblong and bengkong, nasisira yung inner barrel, nasisira yung half-up rubber ng unit. Okay? Ayan. Always use 12 kg. Ngayon, maggagas tayo. Anong walang bad comment? Bago mo i-block, sabihin mo sa akin, ha? Okay? Ngayon, lagay tayo ng silicone oil. Never use WD-40, mga ka-airsoft. Kasi, pag gumamit ka ng WD-40, magbi-brittle yung mga rubber mo, magbi-brittle yung mga plastic parts, yung mga ceramic parts ng unit mo. Okay? Sana. Okay? Output valve, press mo ng bahagya, sprayan mo. Then, input valve. Ay, walang pin. Next unit. Kasa, ilock mo manually, then spray dito sa slide stopper. Then, spray dun sa loob, dun sa nozzle.
Yun. Shout out Sir Boyet Geral Patak or Ariel Patak ng Jensan. Enjoy ko na po yung mga unit na nabili ko. Enjoy na niya. So, bumili sa atin yan. Sabi niya, Asan na yung unboxing mo, boss? Tapos, test file at saka picture. send mo na Mag-send ka na. Mag-send ka, bossing, no? Napakalaking yung konsuelo, no? Napakalaking kaligayahan ang nadudulot sa akin. Yung pag yung ka-airsoft, nag-send siya ng unboxing niya, tapos yung test file niya. Ang sarap sa feeling, no? Napakasarap sa feeling ng isang ng isang legit seller, no? Pag yung client niya nag-send na ng unboxing, tapos nakikita ko nag-demo, nag-test file, para na rin kitang kasama, para na rin kitang kaharap. Bakit ayaw mamatay ng laser? Baka mo siya nung Ayun, okay na? Napakasarap nun. Okay? Ngayon, gamit tayo guys, 12 kg, maglalagay tayo ng gas, may natuklasan tayo, di ba, sa John Wick. Sa John Wick, dati nilalagay natin 7 seconds. Ngayon, natuklasan ko kahit 4 seconds lang pwede na kasi na-fix natin yung bug, may inayos tayo na para maging mas tumipid siya at the same time, hindi ka gagastos ng maraming gas. Hindi siya hihina. Okay? Lagay tayo hangin. Ikapain, isakto, then press down. 1, 2, 3, 4. Madami pa rin ang daming nakikita. Ayan. Ano yung patunay yan na maraming marites sa Pinoy? Kala ko aalis na kasi mabuworry. Okay guys, no, gamit tayong reloader. Grabe ang nanloloko na yan, no? Kawawa naman yung mga ibang ka-airsoft na nabiktima. Grabe. Nasend na daw ni Sir Boyet Yung video tsaka picture. Hindi biro yung 2.5. Yung halagang 2.5, hindi biro yun. Tapos, shit. Naku, grabe. Okay, baba natin to. Put your right thumb here sa ibabaw para kung mabibitawan mo to, may sasalo kasi nababasag to. Ingat, ha? Baba, all the way, then, ayun, kita nyo? Okay, baba, lagay rito, then, dito shoot yung bala. Okay, lagay tayo. Nakagawa pa lang ng itong June. Oo. Grabe yung manloloko na yan. Mga airsoft, ingat tayo dyan, no? Maging mapagmatsyag kayo, maging mapanuri, no? Biruin mo, maloloko kayo ng taong yan. Naku, grabe. Grabe yung 2.5. Kahapon, yung tao na yan, nakaloko siya ng 2. Kailan ba yung July 10? Kahapon. July 1. Ay, July 10 July 11 ngayon, July 10 kahapon. 10 kahapon. Kahapon. O kahapon yun, yung naloko niya, no? Nakaloko siya ng 2.5, 2.5, edi 5,000. Grabe! Saan mo kukunin yung 5,000 na yun, no? Easy money. Easy money. Mga ka-airsoft, ingat kayo, no? Nakakaawa. Nako, sakit sa ulo yan. Okay, pasok. Kasa. So, ready to fire, finger trigger out. Mga airsoft, proper shoulder positioning, proper grip, okay, then proper na handling. Masarap mag-airsoft kung tama ang iyong ginagawa. Firing! Open bolt, indication na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer, always rest the hammer by pressing the trigger. Yan, okay. Sabi ni Sir Gerson, tipid ng Sand Viper, 3 second gas tapos 20 BBs. Ang dami pa ding tira sa Sand Viper ko. Nakakatipid siguro 15 seconds ng gas nasa 3 magazine ng Sand Viper. Totoo. Totoo yan, no? Ang tipid, no? Itong mga huling version natin ng Pit Viper, Sand Viper, guys, napakatipid. Kaya nga nangihinayang ako kasi nilalagyan ko dati 7 seconds. Tapos papakawalan ko. Ang daming kumakawala. Halos nangangamoy dito sa shop. Later on, sabi ko,
dahan-dahan, kapain natin kung paano mapapatipid. Meron lang tayong Phoenix na bug, no, na ayos. Siyempre, dyan tayo special, yan ang specialty natin eh. Alamin natin kung ano yung, kung paano at saan natin may enhance yung isang bagay, no? Yun. Okay, nakita nyo, nilagyan ko 4 seconds. Try nating i-reload. Hindi ko muna papakawalan, okay? Load pa tayo ng another, let's say, okay guys, no? Kanina nagpaputok na tayo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 rounds. Another 14 rounds. So naglagay lang tayo 4 seconds, nagpaputok na tayo. Sabihin mo ng 15 rounds yung kanina. Then another set, no? Okay, fighting. Oh. Open bolt. Wala na ng bala. 4 seconds lang na nilagay kong gas, ha? Hindi ko alam, baka wala na to. Baka mapahiya na tayo. Hindi, pero 4 seconds, 30 rounds. Hindi na abot. Narinig ko na yung tunog. Hindi, subukan natin. Wala mawawala eh. Okay? Half muna. Kunti na lang yan Sige. 2, 4, 6, 8, 10. Pustahan. Sige. Money down. Wala na akong utang sa yung 1, 2. Anong 1, 2? Yung sa Shopee ko. Sige, kumakas. Wala na akong utang. Hindi. Pag hindi umabot, hindi na babayaran. Pero medyo kabado na ako, parang hindi naabot eh. Pero let's try. Pero Malay mo. naabot, doble. Bet. Pustahan. Hindi ba muna? Okay, ayaw mo. Okay, pasok. Okay. Ngayon, try natin ha. Tignan natin. Baka yung 4 seconds, 40 BBs. Grabe yun. Try natin. Okay. 1. Lakas! 1 ha. 2, 3, 4, 5, 6. Hindi. 3 lang. Wala na eh. Hindi na yan na i-open bolt eh. So, 3. So, sabihin mo ng kanina, parang feeling ko mga 18 yan eh. 18 to 17 plus 14. So, ilan? Diba? So, roughly 4 seconds para sa 35 BBs. Grabe yun! Tipid nun. Pero i-open bolt natin. Lagyan natin 0.5 seconds. 0.5 ha. Isang gano'n na. Tignan natin. Malay mo. Diba? Sabi ni Sir Boyet, Ma'am Shane, legit po, walang sit tapos sa checkpoint. Ilang beses na ako nakadaan dito sa Jensen. Basta hindi lang po naka-expose. Yun nga eh. Yun nga ang sinasabi ko. Kahit naman may checkpoint, nakita yan, alam nilang airsoft, pero nakabag, hindi ka naman masisita eh. Maliban na lang kung ob ka, no? Kung tatanga-tanga ka. Maraming buhay na saksi. Alam mo, yung mga nagsasabi nga na ganyan hindi yan, di totoo yan, papabuksan yan. Yan yung mga hindi pa nakasubok. Pero sa dami ng airsoft player sa Pilipinas, wala ka nabalitaan na isang airsoft player, dinakma, kinulong dahil may dalang laruan. Dinakip. Dinakip, di ba? Wala kang ganon. At ngayon, sa ating Bitag Live, okay, pasok. Try natin. 0.5 seconds. Tignan natin, di ba? Okay. Walang kumarga kanina. Okay. Lagyan natin. 0.5 seconds. Tignan natin. Malay mo. Firing. Sakto. Open bolt to. 10 BBs. 0.5 seconds. Nakakabaliw naman ng katipiran nito. Bahala na kayo. Okay, then release the magazine. Ayun, sakto nga. 0.5 seconds. 10 Natunguli BBs. lang natin natuklas. Kaya nga eh, sayang, dami kong pinapakawalang gas. Okay, unit ng ating ka-airsoft, si Sir Mikel Castillo. Barangay de Ete, Tayum Abra. Grabe unit mo, boss. Okay? For packing na and for shipping. Okay, next unit and for the main event. Okay? Sir Marlo Cloma. Grabe.
Wala na akong boses. Ilang minutes na ba yung live? 1 hour and 9 minutes. 1 hour and 9 minutes, no? Yung scammer na nanloloko ng kapwa natin mga ka-airsoft, Daliri lang. Panginoon na ang bahala sa'yo, ha? Daliri mo lang ang matitira sa mundo. No? Tingin ko, dyan sa ginagawa mong panloloko sa kapwa, darating ang time, idadialysis ka, darating ang time, puputulin yung paa mo dahil sa diabetic, sa cholesterol. Kasi yung pinanloloko mo, malamang, pinangsasamgyup mo, di ba? Pinangkakain mo. Papayag ka, pinapakain mo sa pamilya mo, pinapagatas mo sa anak mo, yung bagay na ninakaw mo dun sa ibang tao, nakakaya ka. Panginoon na ang bahala sa'yo, no? Okay, no? Gawa ka lang ng tama. Kasi pag gumagawa ka ng tama, yung blessing o umapaw sa'yo eh. Diba? Ang big man ninakawan, 3.7 million. Ang big man na raid. No? Actually, magwa 1 year na. No? Ninakawan ng big man na raid. Pero ano, ang big man nakabangon nang hindi nyo nakikitang nakalugmok. Diba? Kasi, gumagawa tayo ng tama. No? Nasa likod natin ng Panginoon. Ang big man, mas malaki ngayon kesa dati. Diba? Dati ito lang tayo eh. Ngayon, Shane, let's roll the Big Man 360. Hindi, ganun mo na. Ingatan mo lang yung mic ko ha. Ganun mo lang. Montage lang tayo ha. Okay. Medyo ano. Wala ba tayo may play na sounds habang ano? As may remote. Kaya nga eh. Wala yung wala. Wala yung director kasi ng ano eh, ng Viva Films. Oh! Viva Films. Fix eh. Una. Ang bagal ng internet. Tingnan mo oh. Yun okay. Sandali mga ka-airsoft ha. Hintayin nyo, gusto ko may montage eh. Grabe, tagal naman ito. Wala. Sige, montage. Yan, Big Man 360. Kita nyo naman ang Big Man mas malaki ngayon kaysa dati. Big Man, ang liit-liit lang natin dati, di ba? Pero dahil hindi tayo nanloloko, hindi tayo nang i-scam, nagkaroon ng plano sa atin yung Panginoon. Nakita nyo? Lumaki tayo, mas malaki tayo kaysa dati, okay? Yan. 'Di ba? Kasi gumagawa ka lang ng tama. Hindi ka nang loloko ng kapwa. Oh, yan. Malaki tayo ngayon kaysa dati. Makikita nyo? Okay. Kita mo? Yan. Yan ang Big Man 360. Gawa lang tayo ng tama, mga ka-airsoft. Huwag kang mangi-scam. Huwag kang manloloko ng kapwa. Tapos ang ating storya. Okay? Ngayon pa nag-play, oh. Wala na, nag-loading lang yan. Yan, sige. Montage, go! Woo! Ito ang aming panahon. Bata 90s, maluwag itong nagpatalon. Mga pagdidinan ng gandi'y mapisa. Kahit nakakainom mo ba, ipagtanong ito ang aming panahon. Bata 90s, maluwag itong nagpatalon. Okay na. Okay na. Naiinip na siguro si Sir Marlo Roma. Okay, let's roll na again. Kasi baka mawala na raw ng signal. Sabi niya? Nasa laot na raw. Ay, nasa laot na si Sir. Grabe, no? Iayos mo siya yung tabing eh. Yan, okay. Okay, yan. Ang gulo ng production ngayong araw na to, sa totoo lang. Hindi ka alam kung maiinis ako, makukonsumi o tatawa na lang, no? Mula kanina kasi weak yung internet. Okay, sir, kung watching naman si Sir, ito po yung free ko sa inyo yung vertical grip, then the laser. Ikaw nang mag-set nito kung kaliwete ka, okay na tong nandito sa kung kaliwete ka, okay, hindi. Kung kaliwete ka, okay na siya sa kaliwa.
Pero kung kanan ka, dapat yung kanan din, nasa kanan din yung laser. Hindi kita kilala, sir. Hindi ko alam kung anong setup ang gusto mo, pero ikaw nang bahala. Okay? This is your unit, naka-EOTech na holographic scope. Kung makikita mo, tulad na ipinakita ko kanina, may night mode, may day mode. Paano ba? Yun, okay. Yan, day mode dyan. Then night mode, switch mo lang tong gitna. O yan, di ba? Ngayon, para i-off mo siya, dual press sa dalawang gilid. Pag i-on mo, single press sa isang gilid lang. May nagtatanong, Big Man, kayo po ba yung Good Vibes Airsoft Shop? Oh. Yes, ako yun. Plug carrier yan. Okay, no? Basta pag nakikita nyo, madami. Basta ganito, guys, no? Hanggat nakikita nyo yung mukha ko, yung live ko doon sa page, ako yun. Kami yun. Okay? Kung alanganin pa kayo, tawagan nyo kami. Di ba? Marami namang way para malaman nyo yung legit. Check nyo yung number namin. Call nyo. Uy, Big Man, ikaw ba yan? Mabobosesan mo naman ako eh, di ba? Oo, boss, ako to. Di ba? Ganun eh. Pag ano, kung hindi ako yung sasagot, hanapin mo. Pwede ba makausap si Big Man? Di ba? Papakausap sa'yo. Madali, boss. Maraming paraan, no? Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo, maraming mapanaman ka. Okay? Ito yung unit ng ating ka-airsoft. Tulad na sinabi ko, mabigat siya. Honest to goodness, mabigat. Solid kasi to. Bakal to, no? Then, kung makikita nyo, nilagyan natin ng handle grip para dito siya hawak. Okay? Kasi iba natin ka-airsoft pumahawak sa magazine, which is nakaka-apekto sa pagpipid eh. Or dito, pwede. Ako, sanay ako dito. Nakakasapag kayo Diba? Yan, yan o. Halimbawa, meron akong, yan, nakasipat ka dyan. Siya, nakita mo, may gumalaw doon na damo. Mabig ka na. Diba? TH ka. Ha? TH. Hindi, damo. May damo ron eh. Kumbaga, meron tao doon. Tapos nakasipat kang ganyan. Kailangan, 360 ang mata mo hanggat maaari. Huwag lang sa likod mong gano'n. Ganyan, no? Pag may gumalaw doon, kahit upos ng sigarilyo na nalaglag, pak! Ganyan. Pag airsoft player, mata 360. Pag chismosa. Hindi. Pag airsoft player ka, nagpa-firing ka, 360 dapat ang senses mo. Pag marites ka, Wi-Fi yun. Wi-Fi yun. Malayo ang bandwidth. Yung malaki ang bandwidth. Yung bato, yung range mo, grabe. Yung kabilang baryo, uy, kinasal na si ano, kasi buntis. At ito pa. Yan o. Yan o mga banata na marites. Okay, sandali. Bago tayo mag-marites, pumapalaot na yung kaibigan natin Coast Guard. Okay, this is the unit, the M4 A1 Carbine CQB. Merong long barrel nito, hindi CQB, yun yung RIS. Okay? To adjust, press. Depende sa reach ng arm mo, depende sa haba ng galamay mo. Depende sa pagiging komportable mo. Okay? The more malapit yung scope sa'yo, the more focus ka. The more na malayo, the more na konting galaw, nawawala ka sa focus. Okay? Ngayon, para malagay natin ang battery, dito natin kasi ilalagay. Alisin natin to. Hatakin mo pababa, then press. Attack, okay? Then, ito yung plug ng battery. Set aside ko muna. Ang battery nilalagay natin dito is the upgraded version. This is the LiPoly, kung tawagin. Upgraded version, mataas yung voltahe niya, 12.6 volts. Okay? Yung kasing ordinary version, 8.4 lang. 8.4 volts lang, no? Pero ito, kasi ngayon, naka-stage 1 upgrade siya. Para pag mag-upgrade si boss pa ng pang stage 2, mas kakayanin ng battery. Okay? Tandaan nyo, pag in-upgrade nyo yung unit nyo, yung ordinary battery, hindi na pwede yun. Okay? Ngayon, pag naman yung unit nyo, stock lang, walang upgrade, huwag kayong gagamit ng LiPoly. Okay? Kaya natin papagamitin ng LiPoly si Sir, naka-stage 1 upgrade to. Battery, LiPoly, lifespan is 2 years. 2 years mong papakinabangan to, basta maingat ka lang. Ayaw ng battery yung nade-drain. Ano ba yung nade-drain? Nauubusan, nasasaid.
ayaw din niya yung na-overcharge. Ano ba yung na-overcharge? Yung nagkakarga ka, mainit na siya, napapabayaan mo, no? Although yung charger natin may cut-off, kaya lang, there will come a time na talagang halimbawa, galing siya sa pagkakasaid, tapos i-charge mo. Tagal. Kaya ang pinaka-recommended, charge mo lang siya ng 2 hours. Mapuno siya or hindi, bunot mo na, pahinga, then i-resume mo na lang. Isang full charge nito is good for 10 magazine. Okay? Bawat isang magazine has a maximum rounds of 300 rounds. Yan. Sana naipaliwanag ko ng mahusay sa ating bossing. Okay? Ngayon, ito yung unit. Pasok dito. Pwede ba natin bigyan ng t-shirt si boss? Sige, bigyan mo ng t-shirt. Pakita mo. Penge. Pili ka. Okay, no? So, this is the battery. Pasok. Then, kakabit natin to. Plug lang natin mga kayers. Wala pa raw, yung isang nag-send ng payment, wala pa raw reply hanggang ngayon. Yung na-stop. Wala na yun. Okay, shout out Sir Marlo. Meron akong para sa'yo, okay? The Glock t-shirt. Yeah, grabe. Free ko lang sa ito, boss. Kasi, ang sarap, no? Kinausap ako ni Sir, ang ganda ng usapan namin. Magalang, malumanay siya. Napakaganda, no? Big man nga, ganun. Ayan, Sir. Saan ka pupunta pa? Di ba? Sa Big Man, ang previous mo, 4. Ano ka ba naman, di ba? O, Sir, ito, libre to para sa'yo. Hindi ko lang alam, pero sana kumasya, no? One size fits all naman kasi ito, eh. One size fits all. Actually, akin kasya. Pag sa'yo, kasya rin to, sana. Sana, no? O, kaya, yan, basta. Okay, bibigay ko freebie sa ito, okay? Okay na yung unit na may battery na. Lagay natin ulit yung bat. Paano ba ilalagay yung bat? Una, i-secure mo yung mga wire. Yan, secure mo. Kailangan wala may ipit. Then, lagay mo na to. Balik mo. Yun. Okay na. Then, single fire. Then, rapid fire. Okay. Ngayon, this is the magazine. Maximum, penga akong bala. Wala akong bala. Palit mo naman, ha? Wala akong bala rito. 20. 20 lang. Okay, no? This is the magazine. Maximum of 27 rounds. 0.25. Yan. Tama. Yan. 0.25 kasi malakas na ito yung unit, eh. Okay, maximum of 27 rounds ang pwedeng mong ilagay dyan. Ngayon, maximum of 300 rounds ang ilalagay mo dyan. Ngayon, hindi mo kailangan lagyan ng reloader ang magazine ng M4. Binubuhos lang, okay? Lalagyan natin dito. Buksan ko to. Sa ibabaw din. Bubuhos lang natin. Okay na mo naman, Sally. Para makapag-test fire na ako. Okay, 0.25 grams ang bibis na ipapadala ko sa iyo, sir, kasi naka-stage 1 upgrade tayo para mas maganda, mas masarap, di ba? Yan, buhos lang, lagay mo lang sa bote yung bala mo, no? Lagay mo lang sa bote, then sara mo, okay? Tapos kamot. Pero lalagyan natin ng 0.20 bibis kasi magkokrono, okay? Lagyan natin sa ibabaw mo. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 shots. Okay, then kamot. Ayan. Okay, puno na. Yan na, puno na. Ngayon, chrono tayo. Pasok sa unit. Okay. Lucas chrono. Okay. Tapat mo rito. Yung remote. Okay, chrono natin. Pakita natin sa ating ka-airsoft, no? Chrono. Okay, first fire. 514. 514, naka-stage 1 upgrade. Siguro tutungtong ng 550 pataas para sa stage 2. Then, so on and so forth. Okay? Safe nito, 600 FPS kaya. 650 kaya pa rin. Pero pinaka-safe yung 600. Ha? 600 FPS, yun yung pinaka-safe niya. Na talagang kahit magpuputo ka, hindi tayo kakabang-abang may mabibitak or what. Pero kayang hanggang 650. Okay? Firing!
530. 530, 13. 30. Sige nga. 513, okay, firing. 530. 513 ulit, firing. 514. 514, oh. Ganda, ang ganda. Stable siya, no? 513, 514. Not bad, no? Okay, sige, layo mo konti yung camera. Magpa-firing tayo. Magpa-firing tayo sa ating target. Hindi na pala kailangan. Okay, firing. Single fire. Okay, try natin yung rapid fire. Yun, sarap. Grabe. Ma'am Sally, hawakan mo yung camera. Then, tutok mo sa target para makita nila kung paano, kung gaano katindi yung rate of fire, yung gaano natin katindi yung rarat-ratin natin. Okay. Ayan. And, durog na yung... Yan, dudurugin ko ngayon. Yan, yung baba. Yan, okay, yan. Yan, okay. Firing, firing tayo, firing. Okay, firing. Single fire. Oh, yan. Giniliran natin. Rapid fire. Targetin na natin. Warakin natin. Rat-ratin natin. Nako, mag-enjoy yung bossing natin dito. Firing. Grabe, di ba? Grabe yung rate of fire. Pinagapa mo. Oh, yan. Kung puno ng saging, puno ng malunggay, warak na. Di ba? Ngayon, tingin natin target natin sa baba. Okay, firing. Yun. Tinga. Grabe yan. Dali, balik ko yung camera. Nagsisinungaling kami yung baba. Hindi. Feeling ko may something dun sa Yun babae. ang ginamit nito eh. May something dun sa babae. I-collect nyo lahat yan. Yung mga yan. Proof natin yan. Ano yan? Lapit natin sa NBI yan. No? Titignan natin kung paano ano yan. Okay guys, no? Ngayon, nag-firing na. Always perform this every after kang maglaro. Remove the magazine. Press dito. Okay, pagkatapos mong i-remove yung magazine, clear the chamber. Isang putok. Okay, after you clear the chamber, you need to rest the spring. Malakas siya ngayon, bossing. Sir Marlo. Pero kung ito hindi mo ma-ire-rest yung spring, ang tendency ito masisira. Okay? Hihina pala. Kasi yung spring niya, normally, dapat mahaba yun. Mahaba, di ba? Dahil nagputok tayo, naka-attack mode yun. Naka-pipik. Pag tinabi mo yung unit mo ng ganun, masasanay na siyang ganun. Di ba? Stress na siya. Ngayon, ire-rest mo. Paano mo ire-rest? Lalagay mo siya sa rapid fire after you clear the chamber. Lagay mo sa rapid fire. Pindutin mo ng 1 seconds, mga 4 to 5 shots. Then single. Yun. Then save. Yun. Okay? Later on, sa tunog pa lang, mararamdaman mo na yung naka-safe na tunog. No? Okay, so far, wala na. Okay na. Mamaya, magde-deliver tayo. Camarin, Caloocan, Novaliches, and Fairview, Quezon City. Okay? Bakit hapon na, Big Man? Kasi yung mga client natin mamaya, mga nag-o-office. So, ang labas nila from the office is 5, 6, 7, syempre, nag-office hours, di ba? Kaya mamaya, imi-meet natin sila. Okay? Mga kabigman, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po. Isa pong kaluguran para sa aking puso ang kayo'y paglingkuran. Thank you po.